taon matapos ang revolusyon sa EDSA, may pinatunguhan nga ba ang ating bayan? May mga leksyong natutunan, mga kasagutang napakakomplikadong sagutin. Ano pa man, may isang bagay na tiyak. Ang revolusyon sa EDSA noong 1986, nag-iwan ng maraming alaala. Sa pamamagitan ng lente ng kamera ng Amerikanong photojournalist na si Kim Comenich, nahuli niya ang ilan sa pinakapambihirang mga imahe ng EDSA Revolution noong 1986. Makalipas ang 25 taon, muli siyang nagbalik ng Pilipinas para sa isang misyon. What brings you back to the Philippines? I wanted to see how things turned out and how the people I photographed were doing. One of the real crowning achievements in this story is I now get to go back and shake the hands of the people I photographed, hand them a photograph and say thank you. Gusto raw kumustahin ni Kim ang buhay ng mga taong nakunan niya ng larawan noong 1986. Katulad ng mga batang ito na naglalaro sa South Cemetery sa Makati habang may tensyon sa EDSA. Isa sa mga batang nasa larawan, si Rowena. Ito yung puno na to. Dito kami kinuha ni Sir Kim noon. Tapos dyan, habang naglalaro. Yung araw ng EDSA na yun, ingay. Tatakbo-takbo. Tapos may mga helicopter talaga. Parang may binabagsak. Kasi gusto niya raw po kasi kung nagbago na raw po yung buhay namin, kung may pagbabago, may pag-ano. Wala naman po nagbago. Cemetery po kami nung maliit. Hanggang ngayon sa cemetery pa rin kami nakatira. Why the need to reconnect with people you took pictures of and you didn't even know them? I think this particular story I covered, you know, in the thousands I covered in my career, was one of the most important, if not the most important story I ever did. Ang mga litratong ito nakuha ni Kim, nanalo ng Pulitzer Prize, pinaka-prestigyosong parangal sa mga pinakamahusay sa journalism o pamamahayag. When I was covering this story, I understood how it may be the biggest story and the best story I'll ever cover. So I took special care in shooting, not so much I would change the way I shot the photos, but in terms of developing, I mean, this was back in the days when, you know, all of these pictures passed through a sink in the Manila Hotel or the Sheraton on Harrison Plaza. Pictures yet. No. Pinky and Chris and Doña Aurora, Justice Tihanki. That's the thing about a photo. It's a split second in time. Amazing, Tune it in. This is exactly when That's the second. the split second when she was already president. Right. Because everybody was already clapping and she still had her right hand up there. Isang litrato rin ang umagaw sa aking atensyon. So these girls were kissing the soldiers who had just turned against Marcos. That to me is what a real photo does. It conveys an emotion. There's some touching maybe, and you feel something. You know, a good photo, you're going to feel something right back here in the back of your neck. That's how you know you got a good photo. Dahil balak daw na personal na kilalanin ni Kim ang mga bata sa kanyang larawan, sinamahan namin siya sa kanyang paghahanap. Sa pamamagitan ng Facebook, natuntun namin ang nooy 8 years old lang na si Jean Luis. 33 years old na siya ngayon. Katatapos lang namin magsimba noon. Nakita namin yung mga choppers, parang kalaland lang nila doon sa grounds ng Camp Aguinaldo. So nagtakbuhan kami kasi syempre mga bata. Tapos noon pa lang kami nakakita ng mga choppers. Yung sergeant na nakita nyo sa picture na kines ko, siya yung nagbabantay at that time doon sa mga choppers. Tapos it was then na yung photographer, nagpaalam siya sa papa ko kung pwede kuhanan kami ng picture. Ito ako, ito yung sister ko, si Ate Jackie. Tapos yung dalawang boys sa loob, yung si Ryan at saka si Ron, mga brothers friend. Mabuti na lang daw at naitago ng kanyang tatay ang litrato niya noong EDSA 1 na hindi raw niya pinagsasawa ang tignan. Tuwan-tuwa ako dun sa picture. Parang once in a lifetime na makukuhanan ka ng picture from a photographer. Tapos San Francisco, examiner pa. Tapos Pulitzer Prize winner pa siya. So sobrang overwhelmed, nakakatuwa. Kinabukasan, nung nagkaharap sina Kim at Jean Luis, muling nanariwa sa kanila ang una nilang pagkikita. Let's see, does that look like Yes, I think so. Wow.
let's pull that up. I have the original though. It's here. Oh, wow! I made that print, huh? Yeah. How did I get that? How did I get that to you? Well, my dad got it from your hotel. Hey, sir. Yeah, how are you? Hey, How are you? Wow. 25 years old. I made this in my darkroom at the hotel. Yes, you did. Wow. Well, I'm very happy you have that because that confirms everything. So this is you, and then your brother is here. Wow. Well, that'll be a great photo. All right. Well, let's go take it. Okay, now we're going to start the helicopter and you go up. Such an honor to be here and to be taken pictures of by you. All right, well, I promise I'll be back in 25 years. People power ang naging tugon ng milyong-milyong Pilipino. Bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-25 anibersaryo ng EDSA Revolution, ipinarada ang mga mismong tangkeng ginamit noon. Nung makita itong muli ni Corporal Alexus Magaway, bumalik daw sa kanyang alaala ang mga mukha ng mga taong humarang sa kanya noon para mapasok at mabawi sana ang Camp Aguinaldo mula sa mga rebeldeng sundalo. Papasukin namin yung Aguinaldo noon. Bali naharang na kami diyan sa may Ortigas ng mga people power. Bali natigil na lang kami doon, kumbaga. Parang hindi na namin tinuloy. Bali na lang, dinisregard na lang yung order ng nasa taas kasi parang na rin, nagbaliktaran na gano'n. Ang dating tanggapan ng Department of National Defense, ang kwarto kung saan ipinahayag ng nooy Defense Minister Juan Ponce Enrile at AFP Vice Chief of Staff Fidel Ramos ang kanilang pagtiwalag sa liderato ni dating Pangulong Marcos. We are no longer afraid to die, Mr. President. I think you know that your time is up. Ginawa na ngayong museo, naroon ang bulletproof jacket na suot ni Enrile. Mga radio at tape recorder ng mga taga-media na nag-cover sa pag-aaklas. Pero higit pa sa mga memorabilyang ito, ang pinakamabisa raw na tagapagpaalala ng ating kasaysayan, ang mga taong naging bahagi nito. Bilang bata, gusto ko may mga clown, may balloon. Ang nooy 9 na taong gulang na si Guido, nagpunta raw ng EDSA, hindi para mag-rally, kundi para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Ako, looking forward na magkaroon ng birthday party na disente, no? May clowns, yung kompletos, bongga, kumbaga. Pero nagkagulo bago umabot yung birthday ko. So bata, medyo malungkot ka, di ba? Parang di mo alam kung anong mangyayari. Bit-bit ang kahong-kahong juice at biskwit. Nag-birthday party si Guido sa kalsada. Ni hindi raw niya kakilala ang libo-libo niyang mga naging bisita. Pero pakiramdam daw niya noon, hindi sila iba. Ito yung sinasabi ko na hindi naman namin sila kilala eh. Pero, tignan mo, cute pa kasi kami nun eh. Hindi ko kilala, pero parang barangkada, isang pamilya kayo. Ang dala-dala ko hanggang ngayon, siguro yung tinatawag nilang diwa. Proud ka na maging Pilipino dahil naranasan mo yung sarap, yung init na pagtanggap ng kapwa mo doon. limang taon matapos ang 1986 EDSA Revolution, mahirap pa rin ang Pilipinas. Ang tanong tuloy ng marami, may nagbago nga ba? Pero marahil nga'y hindi nagsisimula sa isang revolusyon ang lahat. Hindi nagwawakas sa iisang kalye o abenida. Ang mga diwang ipinaglaban sa EDSA noon, dapat ipaglaban pa rin hanggang ngayon.